memory verse. Sino po mayroong memory verse sa inyo? Memory verse po. Matthew 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age, assure God's constant companionship. Amen. Matthew 24 verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipos, ngunit ang aking mga kapatang lilipos. Amen. Kawikaan 4:27, huwag kang lilikaw sa kaliwa sa kanan, humakbangan ka palayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Kawikaan 7:8, aking anak, salita ko ingatan, itanim sa isip at huwag kakalimutan. Amen. Kawikaan 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Amen. Psalms 91 verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Say to the Lord, He is my refuge and fortress, my God in whom I will trust. Amen. In 14:15, if you will keep my commandments. Amen. Sa aklat na awit 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, aking niligtas ng sinumang tapat sa akin at aking ingatan ng sinumang ang tungkulan niya. Amen. Philippus 4 verse 18, ang lahat ng babalay mga tuwatid sa nagpapalakas sa akin. Amen. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay na ako'y narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pagpalain po ang salita natin ng Panginoon at ibinibigay ko po ang panalangin sa mga memory verse sa ating preacher kami sa kanyang pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang na sa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Iyo pong naririnig, Panginoon, ang iyong mga salita na aming po sinasambit, Panginoon. Panalangin naman po ito, Panginoon, upang ito po ay hindi mawawala sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na kami po ay manatili sa iyo at huwag mo tugod na kunin ang kaaway, Panginoon, sa aming mga isipan. At iyong salita, magulang man ang mundo, pero iyong salita ay mananatili, kaya amin po itong dadahin, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay at habang kami po ay naghintay sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, at ito ay aking binabalik ang pagpupurit at salamat sa iyong dakilang pangalan naman. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God. Hallelujah. God bless you, Jerry, sa panalangin. Praise God. At tayo po ay narito na sa pagpapahayag ng mga kabutihan sa loob ng isang linggo na tayo po ay iningatan ng Diyos, ginabayan, pinagpala, pinalo na ating mga Panginoon. Hallelujah. Kaya po natin upang muling kalakasan ng ating mga kapatiran habang po tayo nagantay sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. At binibigay ko po ang district leader sa ating preacher sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Clap your hands to your people. And shout to the Lord with a triumphant note. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, we clap our hands, mga kapatid. At sigaw tayo ng ating victory at kadagumpayan na narito tayo ngayon sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. This is the time na unlimited yung ating mga pagsamba sa Panginoon. Ay, walang magsasaway dito kahit anong gagawin natin. Umiyak ka man, lumundag ka man, lumusok, tumakbo. Walang magsasaway dito mga kapatid. Kaya ito na ang time na ating sambahin ating Panginoon. At sa araw na ito, sa umagang ito, ay ating pong ipahayag ang kadakayaan at magmamahal na ating Panginoon kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay sa buong isang linggo. In the good times and the bad times, lagi natin siya ng pasalamatan. So, awitan muna natin sila.
Everybody say praise the Lord. Okay, alright. Mayroon ba tayo? Ang pinagpala lahat, magsabi amen. Amen. Lahat tayo pinagpala. Kahit walang anak ng Panginoon na hindi pinagpala. Saya sa umaga ito, buksan natin ang pulpit para sa pagpatutuo, handog awit, at sa lahat kung ano mang inyong mga naranasan sa buhay. Sino po ang unang magbibigay ng kanyang patutuo o handog awit? Praise the Lord. Hallelujah. Kahit kunti lang tayo, gawin natin masaya ang umagang ito, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Meron ba? Praise the Lord. Okay, thank you. Amen, praise the Lord. Nais ko lamang pasalamatan ang ating Diyos na buhay sa kanyang kabutihan sa isang buong linggong nagdaan, sa pag-iingat niya sa akin at sa mga mahal ko sa buhay, at sa patuloy na pag-provide financially. Kasi low season po ngayon, so yung biyahe is talagang napakabihira po, lalo na sa agency namin. Parang sa isang linggo, isang beses lang kami makabiyahe. So parang unti-unti naubos na yung savings. Wala, may savings pala. Unti-unti naubos na yung savings natin na bet. Tapos, syempre as a single mom po, parang medyo mabigat sa financial ba na pag single mom. Tapos si Kintoy parang high maintenance siya. Masyadong vitamins pa lang, tsaka yung sa mga pagkain, tapos sa gatas, parang sa isang linggo, umabot agad ng 2K. So parang napaka-imposible bang mapagkasya yung kinikita sa isang biyahe sa buong isang linggo. Pero talagang totoong ang Panginoon talaga is nagpo-provide sa mga panahon na feeling mo talagang walang-wala nang mabibigay na pera, tapos biglang merong biyahe, ganun. So parang pinapasalamatan ko talaga ang Panginoon na talagang siya yung patuloy na nangunguna sa buhay ko, na hindi niya ako iniwan, na hindi niya ako pinabayaan sa oras na talagang sobrang hirap na hindi ko na alam yung gagawin. Talagang sobrang salamat sa Panginoon. Bilang dagdag pa salamat, awitan ko po siya.
Praise the Lord. Salamat sa inyong magandang awitin. Salamat sa Panginoon sa iyong mga for your blood to redeem us for our sins, Panginoon. Salamat. Sino pa mga kapatid ang may patuloy ang dugawin? Praise the Lord. Hallelujah. Awitan muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Lord, amen. Sino pa mga kapatid? Praise God. Ang dugawin. Praise the Lord. Hallelujah. To you, brother. Praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon mga kapatid. Isa po magpalang umaga na po sa inyong lahat mga kapatid. At ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal Panginoon dahil nakasama ko po ang aking bilangin ng dalawang mag-asawa. Pag-ina. Nagpapasalamat ako mga kapatid dahil first time na nakasama po namin siya. First time niya rin sa mundong ito, kaya first time niya. Ilang linggo rin po siya hindi nakasimba mga kapatid dahil nga sa kanyang kalagayan. At nagpapasalamat po kami mga kapatid na kami kompleto po ngayon na nakapagsamba sa ating mga kapatid. At bilang karagdagan mga kapatid, at ako po'y gagamit para hindi na ako na lang po para hindi na siya magkaya. Abitin ko po mga kapatid, Panginoon sa inyong gamitin na iyong puso. Ikaw
Praise the Lord, hallelujah. Isa napakagandang awitin. At salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Salamat at nakasama ni Brad ang kanyang may bahay at ang kanyang anak. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa kagalingan ng kanyang anak mga kapatid. Noong testimony na dito na maraming mga tawag nito, circumstances na nangyari sa kanyang anak. So, salamat sa Panginoon at nandito sila, ating kapiling. At naalala ko rin pala ang awitin yan since year 2015 na ngayon nakalimutan ko na ang tono niya. No? Alam ko yung awit na yan mga kapatid dahil nag-offer po ako ng awitin dati 2015 sa church anniversary. Yun po ang inawit ko. Kaya inabang-abangan ko, yun pala ang tono. Praise the Lord, salamat sa mga ganun mga bagay. Kaya ma-remember natin, ma-recall natin yung mga nakaraan kung paano tayo niligtas at niyano ng Panginoon. Salamat sa awitin, isa na pagandang awitin na ang buhay ng Panginoon ay Kanya binigay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, wala siyang pinipili o sino pa man ang ngunit ang manatili at napalataya sa Kanya, yun naman magdiligtas. So, sino pa mga kapatid? Praise the Lord, hallelujah. Si Pastor. Amen. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa ating Diyos ng buhay, sa ating Pastor Ramon Senior, sa ating mga kapatid sa pananampalataya kay Brother Ray at sa ating lahat po. Salamat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-aid niya sa akin sa duty sa gabi. Yun na nakaraan, meron na naman kaming parts. So talagang bantay sarado na naman yung aking duty. Nagpapasalamat ako dahil yung unlimited strength nga kasi after ng duty ko, yun ay namamalingki ako sa mga pangailangan ng business ni Macy's. After nun, magbabantay naman ako sa tatlong maliliit namin na anak at yung isa naman ay nag-aaral. Ako rin ang naghahatid. Kaya nagpapasalamat ako na kung iisipin ko talagang hindi na kaya. Pero dahil nga nandiyan yung Diyos natin na nagbibigay ng kalakasan, salamat sa Panginoon at buhay pa rin ako. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako. Kung isipin ko parang hindi na kaya talaga kasi medyo na rin, 45 years old. So kahit ganito yung aking edad, pero marami na akong naranasang mga sakit-sakit sakit sa mga kasukasuan. Kaya madalas ako manood ng mga tawag nito, yung mga gamot. Ano ba yung mga gamot sa sakit sa tuhod, mga ganyan. mga herbal. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at yung mga kaalaman, yung mga gamot na binibigay sa akin ng Diyos, tinatry ko, sabi wala namang masama. Pero may improvement. Lalo na yung mga mga kapatid, nakarang taon. Pag ako po ay naglalagbok, hindi ko na mabasa yung sinusulat ko. Talagang tinititigan ko talaga. Hinihintay ko nang kumalma yung mata ko. Talagang hindi na po. Sabi ko rin, parang hindi na ata ako pwedeng mag-duty. Kasi sa duty ko sa Caltex, marami kaming sinusulat. So kahit lang yung pag-check namin ng gasolina, hindi ko na makita yung number. Tapang ay siyempre yung parang halimbawa ganito, susulat ako. Hindi ko na makita. Sabi ko talagang kailangan ko na ng mata na nanggagaling sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bayaran mo na ng mata niya. Sabi ko, bigyan naman ako na dahil kailangan ko pa talagang magtrabaho para at pati alam niyo mga kapatid, isa pang pati si Mrs. hindi ko naman yung kanyang mukha. Boses na lang, hanggang boses na lang. May mga time noon, mga nakarang taon, na yung aming mga kasamahan sa trabaho, pinapakinggan ko na lang yung boses kasi yung kanilang mga itsura, malabo na. Kaya hinuhulaan ko lang, hindi ako nagpapalata na hindi ko na sila na talagang maaninag yung mga nila, malabo na. Pero nagpapasalamat ako at yun nga, dahil sa mga technology ngayon, na hindi na natin kailangan magpit-pit ng kung ano ng mga bagay-bagay, di ba? Para luminaw yung mata. Malaking tulong din sa akin yung Lazada. Sa Lazada ako nag-order. So, mayroong pagbabago. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na lahat naman ng kaalaman ay nagagaling sa Diyos. Kaya lubos akong nagagalak at ngayon
nakikita ko na kayo mga kapatid. At nakikilala ko hindi lang sa busis. So, salamat sa Panginoon. Kasi minsan iinta ko, Pastor, medyo maano na yung mata ko, sabi ni Pastor. Dala talaga ng katandaan natin yan, ng edad natin yan. Kaya sabi ko, Aroy, ano kaya mangyayari pagka hindi ko na talaga kayo makita, mahirap po. Napakahirap, no? Sabi ko, di ba, pagka merong talata na nagsasabi na alalahanin mo ang limita sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. So, mapalad yung mga kabataan natin ngayon kahit na baga sa iwaw pa na yung kanilang kalakasan, naglilingkod na sila sa Panginoon. Ano pa kaya, halimbawa sa akin? Saka ba ako maglilingkod sa Lord kung malabo na yung mata ko? Kaya huwag na natin hintayin na dumating yung mga time na gano'n. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat talaga. At isa rin sa pray ko sa Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na amat-amat yung aming munting tahanan. Kaya nagpapasalamat ako yung sa tuwing may rain, may tag-ulan, yung mga graba na dinadala sa harapan ng bahay ko. At sa wakas, isang mukha na yung aking natapos. So, meron pang 3 na iiwan. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako sa money. Wala talaga akong pera, sabi ko. Pero lahat naman ng bagay na sa inyo. Kaya sabi ko, ikaw yung aking partner sa paggagawa ng bahay nito. Kaya sabi ko, kahit amat-amat, okay lang. Makakapaghintay naman ako. Kaya sabi ko, God is good. Ayan, yung isang mukha na natapos ko. At yung mga tatlong naiiwan, so kalahati na rin sila. Halos lahat. Kunti na lang talaga. Kaya sabi ko, blessed talaga. Nakaka-bless yung Panginoon. Na kung yung puso natin ay dalisay, talagang ibibigay yung nasa ng ating puso, yung Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. At yun lang muna. Binuburi ko, sinasamba ng ating Diyos na buhay. Binuburi ko na sa ating MC. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga napakabuti ng Panginoon. Praise the Lord. Ang Panginoon ang ating kalakasan at siya nagbibigay sa ating lakas, mga kapatid. Tayo mga nanampalataya ay alam natin kung paano siya natin ano yung ating mga sarili dahil alam natin ang Diyos na sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko nga nung nakaraang linggo na merong tauhan ko. Sabi niya, Paul, contest tayo sa takbuhan. Ba? Sabi ko, hinamon mo ako. Ikumpara mo yung edad mo ng mga 27 more or less. Sabi ko, para mo edad mo sa akin. Sabi ko, hindi kita urungan. Praise the Lord. Sabi ko, naglaro pa ako ng basketball. Sabi ko, tamawa lang siya. So glory to God sa kalakasan na kayong binibigay. So, salamat din sa Panginoon. So, kaya nga, sa mga bagay-bagay na ating, lalo-lalo na sa ating buhay, ano na natin mga intermission mga kapatid, maalam ka naman, no? Hi Brad, no? Ang kanyang provision ng Panginoon sa kanya, sa mga material things. So, ganun nga. Sabihin natin, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, maraming paraan ng Panginoon, magsabi siya no or yes, or hindi natin ini-expect kung ano mga ibibigay ng Panginoon sa atin. So, ganun nga mga kapatid. Huwag lang mag-discourage kung ano hiningi natin sa Panginoon, kung mga bagay-bagay na hindi pa binigay sa atin, maghintay tayo. Baka mas malaki pa yung ibibigay niya sa atin. So, glory to God. At sino pa mga kapatid? Magpatotoo. Handog awit. Praise God. Wala na. Praise the Lord. So, marami pa yata. Amen. Mabuting Diyos mga kapatid. Amen. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa buhay namin. Yung i-share ko lang mga kapatid, nung umuwi ako sa Puerto, dun 5 months kami, na 5 months din araw-araw kami nagdarasal ng mama ko, dalawa lang kami sa bahay kasi yung kuya nga namin na pangasawa niya na may edad na talaga, mga 37 na. Then, mga kapatid, tinugon nyo ng Panginoon 2 months. Bali, sabi niya kasi na
nagpapatulong sila nung buhay pa si Papa. Parang gusto nila na magkaroon nga ng anak, mga kapatid din. Hindi sila hindi nabugot ni si Ari kasi dala rin siguro sa katandaan, mga kapatid. So yun nga mga kapatid, na ngayong September yung kapanganakan niya at 3 months at binilang ko kasi sabi niya nung time na nagsabi siya, baka dineclare niya lang yun na buntis na raw, pero dapat August kung 2 months yun mula sa pagdarasal ba namin mama, pero hindi, mga kapatid, kasi ngayong month siya so bali 3 months yun bago pala siya nagbuntis nung simula kami nagdasal, kasi nung May nung namatay si Papa din, parang parang nung December siya nagsabi na yun nga, na gusto nila magkaroon ng sarili ding pamilya ba. Pero kung wala naman din daw kung hindi talaga ibigay ni Lord, tanggap din daw nila, sila pa rin yung magsasama ba. Pero salamat sa Panginoon dahil tinugod na ng Panginoon yung mga kapatid, na nung may bali pa siya na ilang month pa rin, parang 1 buwan pa rin bago yung sila sa kanila lang, bago tinagod pa. Pero nung kami ni Mama ba na parang halos araw-araw, mga kapatid, kasi bago kami parang kakain, parang ganun, parang dun sa inaanahan ni Mama na ngayon tinutuluyan na sambahan ba, ganun yung nila, yung parang may devotion sila na kahit nasa bahay lang, ganyan, araw-araw, mga kapatid din. Nadala parang nadala ko ng Mama sa ganun ba, na halos araw-araw talaga na meron kaming pagdarasal ba, kahit na dalawa lang kami, may kanta din, ganyan. So salamat sa Panginoon, mga kapatid, na tinugon niyo ng Panginoon, dahil din sa kabutihan niyo, mga kapatid, ako'y aawit sa Kanya. Sa kabanalan mo, ang puso ko'y
the Lord. Hallelujah. Thank you, sister. Salamat sa Panginoon. Yun nga mga kapatid, kung anong sinasabi natin, kung ano bang hinihiling natin sa Panginoon, in this time, yes or no, or maghintay tayo. So, ganun nga mangyari. So, salamat sa Panginoon sa ganun mangyari. Sinagot ka agad ng Panginoon ang ito, ang pag-pray. Praise the Lord. Hallelujah. At sino pa mga kapatid? Praise God. Ano gawin? Anong oras na? 9:34. Napakaga pa ako. Gawin mo ulit tayo para medyo tama mga baka may magpatutoo pa dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Always give thanks to the Lord. Praise the Lord. Wala na. Patuto mo na ako. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Even though very last hour na ngayon ang trabaho namin, minsan natitense na rin ako kasi nagharap ako ng plano ng mga ano dyan, wala akong makikita. So marami ng dahil paspasa na yung namin sa trabaho mga kapatid. Lalo yung nagasilig. So talakipan na yung kisame. Marami pang additional na mga electrical. Salamat naman at namamanage naman. Naipahabol din namin. Ako naawa lang din ako sa mga ibang Christian na sumusuog sa kisame. Praise the Lord. Sabi ko, okay lang ganyan. Ang naranasan nyo, naranasan ko rin dati. Kaya nga sabi ko, show up nyo na yung sarili nyo para kung gano'n, kahit na kunting bagay na hindi tayo nakagraduate o ano mga bagay na hindi tayo naging professional, at least medyo ma-show up din ang sarili natin. So, kagaya ko, naging foreman. So, salamat din na utos na naman utos. Pero minsan, naano na ako sa mga tauhan ng mga utos. So, salamat sa Panginoon. Binibigay ang kalakasan, init ulan. So, minsan, ko talaga yung lalamunan ko mga kapatid. Makati. Dahil, may hinahasang flooring, hinahasa na tiles, kinakating ng mga gypsum board, hardiplex. So, grabing alikabok sa loob. So, salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Kahit natawag natin na parang pollution na yung sa loob ng building. So, kaya nga minsan makapasok ako doon sa isang area, maramdaman ko yung kati ng aking lalamunan. So, salamat. Kahit papaano, hindi naman sabi na nagkasakit tayo. So, thanks God sa mga ginawa niya. Kahit na sabihin natin, ako nag-iisa dito, transient lang tayo, dayo dito. So, hindi na tayo pinabayaan. Kahit na sa lahat ng bagay, praise the Lord. At lalong-lalo na sa mga sakit, salamat. At within 3 years na nandito ako, may dinaramdam, pero hindi ko iniinda ang dinaramdam na yung anak ko dahil ang Panginoon ang mag-ana sa akin, manggagamot natin. He is a healer. Yun lang mga kapatid, ang nating isipin palagi. Kung ano mga bagay na gaya niyan, dahil isipin natin palagi, 25 years ago, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. So, sa Carvalho. So, for His stripes, we are healed. So, kaya nga, bilang encouragement, huwag tayong ma-discourage kung ano mga bagay, mga sakit sa atin. So, ganun yan. So, salamat sa Panginoon. Kahit na medyo makati yung katawan, lalamunan, maghandog awit ako, old songs to, in His time.
In this time, in this time, He makes all things beautiful. And this time, Lord, please you make every day as you're dancing me away, and you know just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Be a song I love to sing. Be to you a lovely thing in your time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're taking me away, and you know just what to say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my love to you I bring. Be a song I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Thank you, Lord. Glory be to God. At sino pa mga kapatid? Pero Amen, praise God. Gusto ko rin pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Akala ko po kanina hindi kami makakasama magsimba kasi nilalagad si Dave. Tapos pinakiramdaman namin siya ng ilang minuto kung kaya niyang bumangon. Salamat sa ating mahal na Panginoon at ayan, nakabangon siya. Pinapasalamatan ko si Lord kahit na minsan nandoon yung pagpapala. Sobrang thankful dahil hindi niya pa rin kami pinapabayaan. Sa spiritually, mentally, nandyan pa rin siya. Nagpapasalamat ako dahil talagang kapag tayo ay anak ng Lord, talagang nandyan yung kanyang gabay. Nagpapasalamat din ako maging sa pag-aaral niya. Minsan hindi ko siya nagagabayan pero talagang nandyan si Lord. Nagugulat na lang ako, may mga quiz-quiz tapos sa 1 to 16, 3 yung mali niya, ganun. Parang, oh, thank you Lord. Wala doon yung pagtuturo ko bilang nanay, pero nandoon si God na nagagabay sa kanya. Sobrang nagpapasalamat ako. Sobrang relate ako kay Sister Clay kanina dahil naranasan ko rin maging single mom. Ang hirap. Yung 15 days na sahod, 3,000, ibabayad ko sa nag-aalaga kay Dave. Kay Dave na pang konsumo. Sa akin wala nang natitira. Hindi ko alam kung saan ko pa kukunin yung mga yun. Natitira 100 pesos, 150. Aanuhin ko to. Hindi ko alam kung pag pwede pa tong pangkain or ano, hihintayin mo na naman yung next
na next ano na naman, sahod, ganun ulit. Kaya sabi ko, Lord, kahit pa paano hindi ako nakakalimot kay God yung mga panahon na yun. Kaya sabi ko, yung pray ko talaga na sabi ko, sana bigyan ako ni Lord ng partner na yung tanggap yung anak ko, maunawaan yung pagiging single mom ko. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Binigay naman niya. Sobrang hanggang ngayon naman, naiintindihan niya yung sitwasyon na may anak ako, ganyan. Sobrang nagpapasalamat ako dahil, ayun, hindi pa rin siya sumusuko, nag-ahatid sundo sa anak ko. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord sa kabutihan niya. Kahit na minsan, parang gusto ko nang magreklamo, pero iniisip ko na hindi ako pwedeng magreklamo. Hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko kasi nanay ako. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil hindi niya talaga kami pinababayaan. Kahit minsan, sabi ko, napapagod ako, masakit yung katawan ko, parang ayaw ko nang magbukas. Pero sabi ko hindi kasi hindi ako pwedeng mapagod kasi nanay ako. Sobrang nagpapasalamat ako nandoon ang kanyang gabay. Nagpapasalamat ako sobra-sobra sa ating Lord. Minsan nga, nire-request pa ng mga nagbibili ng merienda, pwede ba pag Sunday open ka? Sabi ko, hindi po kasi hindi ko pwedeng kalimutan si Lord. Kasi baka kalimutan ako ni Lord, mas mahirap yun. Nagpapasalamat ako kay Lord, minsan dumadaan sila tapos bumibili. Nag-worship song ako, may speaker kasi ako doon maliit. Kaya pala pag Sunday wala ka kasi Christian ka, ganyan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi parang nakaka-relate sila, naunawaan nila. Minsan may mga Christian din na bumibili, wow, Christian ka? Christian din kami, pero iba lang yung aming ano. Kaya sabi ko, glory to God, sabi ko salamat sa ating mahal na Panginoon. Marami pa rin talagang Christian, sabi ko, sa mundong to. Sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord dahil doon talaga yung gabay niya sa ating lahatin mga kapatid kasi kung wala siya, wala po tayo dito sa mundong to. Ayan, sa kabutihan ng ating mga na Panginoon, handugan po siya ng awit. Mga pangako mo. Hindi po ako marunong umawit mga kapatid, kaya lang sa ating mahal na Panginoon po ako aawit.
Lord. Salamat sa patutuo at handog awit, Sister. Let be grown or known to God, no? Ay ato ating mga paghihiragpis na dapat alam ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, tayo nahihirapan at lahat ng bagay na yon ay kanyang tinutugon sa bawat isa sa atin. So, huwag tayo pray without ceasing. Huwag tayo maghinto sa pagpanalangin. Kung ano bang ginagawa natin mga kamay, natutulog, o naidlip, before and after, pasalamat sa Panginoon, o saan man, o umuupo, o naglalakad, be always thankful to God. So, gano'n na naman pa mga kapatid, hindi naman sabi na kapag manalangin ka, upo kasi isang sulok at isang oras doon ka. So, yun ay tatawag na pray without ceasing. Kahit saan, kahit isang sambit natin bumanga, it takes God always. So, ayun nga, ang kapatid. So, wala na ba? Wala na, sige. Praise the Lord, hallelujah. Malapit na rin mag-alas 10. So, manalangin tayo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Sa muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa bagay ito, sa patotoo, sa katagumpayan, sa anumang bawat naranasan namin, Panginoon, in the good times and bad times. Hindi mo kami pinabayaan ni iniwanan ng Panginoon. Nandiyan ka palagi sa amin, sa mga problema, Panginoon, na hindi mo kami pinahirapan, sa mga sakit na kami po iyong pinagaling, Panginoon. Salamat sa mga bagay-bagay na mga pagsubok sa aming buhay na aming pong nalampasan. Salamat, Panginoon, at ang mga handog awit na aming po inahandog ay para sa iyo, Panginoon, ay hindi para sa entertainment lamang, kundi ito para sa iyong kalikalian. For your glory, O God. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Ang mga bagay nito ay patuloy ka. Ang iyong pagmamahal ay patuloy po sa bawat isa sa amin. At huwag kami pabayaan, iiwanan man sa mga sandali ng aming mga kahirapan, Panginoon. Salamat po sa iyong guide, lalo sa iyong banal na Espiritu na nag-guide sa aming bawat isipan, Panginoon, ang tama at mali na aming ginagawa. At kami po ay humingi ng kapatawaran sa oras na iyon. Salamat po, Panginoon. Ito ay aking binabalik sa iyong dakilang pangalan ng pagpupuri at pagpasalamat. Salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Aking po ibabalik sa aking kasi. God bless you. It's a race sa pagdala ng patuto. Purihin po ang Diyos. God is good. All the time. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay narito na sa pagbibigay ng mga kaloob na kung paano po ito po ay bahagi ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hando po natin ang ating kaloob sa ating mahal na Panginoon. Ikasampung bahagi at handog na kung paano po ito po ay tungkulin natin bilang isang Kristiyano upang patuloy na ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pray pa Diyos at binibig ko po ang awit sa mga kaloob sa ating Sister Kilay sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord, marami po tayong magbigay. Nawa ako pa yung awit. Ako'y namamangha
Patricio, Sister Pilay sa pagdala ng makalangit na awitin para sa mga kaloob at binibigong panalangin sa ating Brother Casey sa mga kaloob. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating mga Panginoon. O mapakalang mga Diyos, tunay na Lord na napakabuti mo Panginoon, napakadakila mo Panginoon sa basa sa amin. Salamat po Panginoon sa mga pagpapala nito Panginoon na kung saan ito po yung pong gagamitin sa iyo pong mga gawain Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga blessing Panginoon sa pang-araw-araw mo ng buhay Panginoon ay patuloy ka pong nagbigay blessing Panginoon. Sa mga nagbigay mo Panginoon, naway nandun po yung tangos puso po na sa kanilang nagmumula, sa kanilang puso Panginoon na pagpapalain mo Panginoon kung ano man po mga trabaho na aming ginagawa Panginoon, mapadagat man, mapalupa man, mapasaan mo Panginoon ay sa iyo lang po yung galing ng lahat ng bagay na yung Panginoon. Kaya wala po kami magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Sa iyo lang po ang pinakamataas ang puri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Hallelujah. God bless you, Brother Casey, sa panalangin para sa mga kaloob. At tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. At ulit bagyo, tayo po ay makarinig ng isang makalangit na awitin na binibigay po sa ating mangkulit sa kanyang pagkakataon.
bless you, Ma'am Colleen, sa awiting mga kalangit. Praise God. Hallelujah. At sa ngalan po natin, mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng pag-alam sa salita ng Diyos. At pinibig ko po ang pagkataon sa ating Pastor Angel sa kanyang po ang pagkataon. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal, pagpaparamdam, Panginoon, na ikay lagi nariyan, Panginoon. Salamat. Narito ang iyong mga anak. Pagdalangin namin ang kaalaman, karunungan ng mga sa iyo. Iyong ibuhos, Panginoon, upang kami ay patuloy na mananagumpay habang kami naghihintay sa iyo. Sa iyong pagbabaling, Panginoon. Salamat sa kaalaman, karunungan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Mari na po tayo mga kapatid. Kamusta kayo mga kapatid? God is good. All the time. Ayan. So, alam naman natin mga kapatid na napapalapit na ang araw ng Kapaskuhan, di ba? Pero sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, alam niyo ba na ang Pasko ay araw-araw? Naniwala ba kayo? Sapagkat kung mayroong pag-ibig, di ba anong sabi sa amin? Pag ang pag-ibig ay siyang maghari, araw-araw magiging Paskong lagi. Kaya kapag may pag-ibig tayo, mga kapatid, abay, Pasko nga, araw-araw. Sabi nga ng mga katrabaho ko, wala nang Pasko. Kasi meron, kumbaga iba-iba yung ating mga denominasyon, di ba? Merong hindi naniniwala na may Pasko daw. Yung iba naman ay merong naniniwala na ang Pasko ay isang beses lang. Pero sabi ko sa akin naman kapatid, iba. Kapag may pag-ibig sa puso, araw-araw, Pasko lagi. Amen? So, tanungin natin ang ating sarili. Meron bang pag-ibig sa ating puso? Abay, araw-araw nga, Paskong lagi. Amen? Kaya, bagamat napakalayo pa, yung siyempre, sabi nila, ay malayo pa nga ang Pasko. Pero bakit kaya? So sabi nga, ano kaya ang kahalagahan? Nung ako ay nasa Bible school, ang diwa daw ng Pasko ay pagbibigayan, ika nga sa iba. Pero sa iba naman, ang diwa daw ng Pasko ay worship, pagsamba. Bakit kaya? Inilikha po tayo, mga kapatid ng Diyos, para siya ay pasalamatan. Diba? Kung mapapansin natin, si Kristo ipinanganak, no? Hindi para mabuhay, kundi para mamatay para sa ating kasalanan. Pero ikaw, ano ba yung bakit ka liluwa, no? Isinilang dito sa mundo, di ba? Para makamtan yung buhay na mapayapa. Yung, di ba, yan, marami tayong mga kapatiran ngayon na nagsilang ng mga sanggol, di ba? Ilan ba? Pastor, dito ba yung ating kapatid dati na meron tayong kapatiran dito na kakapanak na rin? Sino ba yan? Naalala nyo? So, halos magkasaway lang sila ni Pastor Casey. At kung hindi nyo nalalaman, mga kapatid, isa membro ng aming family, bagamat ayaw ko pa sana maging lolo, pero talagang nagkatotoo yung sinabi ni Pastor. Pastor, granted ko na lolo na talaga ako. So, purihin ang Diyos at unti-unti nang dumadami yung aming tawag nito, angkam ba tawag yan? So wala tayong magawa kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, no, sa aming pamilya. Tinalala ko, laging binikwento sa inyo, di ba? Nung ako ay pumarito sa Coron, bagamat hindi ako taga-Coron, nag-iisa lamang ako. So yung aking sapatos, isa lang. Siguro uuwi ako sa amin na hindi na isa. Baka isang batalyon na, Pastor. Ulobin ng Panginoon, pero yung sa puso ko talaga, ayaw ko na umalis ng Coron. Gusto ko na dito kasi dito ko talaga naranasan. Kumbaga dito ako ginamit ng Panginoon at napakaraming mga pagpapalok
at saka biyaya ng Lord